Magkano po ang magagastos nyo kung sakali po mag-apply po dyan? So, roughly around 194,000 to 200,000 yung ginastos namin para makarating kami dito. Kaya wala na kaming pera. Charot. Hi guys! Welcome back to another video. So, since may mga nagtatanong pa rin sa inyo dito sa YouTube and also to my TikTok about the life we have here in Finland as a Filipino family, and yung iba natatabunan na yung mga comments or yung mga questions, so hindi ko na sila nasasagot, but I'll try to answer some of those questions here in this video. By the way, thank you din po pala sa mga nakaka-appreciate and nag-subscribe sa ating YouTube channel, sa mga positive na comments na binibigay nyo about our vlogs or videos. Thank you po dahil na-appreciate nyo, and we also appreciate you. Let's go! So, first question na nakita ko is ito. Paano nakapunta si husband mo sa Finland? Working visa po ba? Nabanggit ko na rin to sa ibang videos ko na si husband nga po is nag-apply through work from Pilipinas papunta dito sa Finland. So, nag-apply po siya sa agency sa Pilipinas, which is si EDI Staff Builders, as a cook po siya. So, I'm not sure if visa is the right term, pero dito po kasi ang binibigay is residence permit. So, sa kanya, since through work siya, ang nakuha niya po is residence permit through work. Next question. Ilang years po kayo nag-antay para makuha ang pamilya nyo dyan sa Finland? At paano po yung pag-enroll nyo sa anak? So, dumating po dito yung husband ko ng November 2023. Then, nakasunod po kami sa kanya dito after 8 months. So, kami naman po is dumating noong July 2024. So, paano ba yung pag-apply or yung pag-enroll sa anak? So, dito sa Finland, guys, ang pagkakaalam ko, kapag 6 years old below yung anak nyo, sa Päiväkoti po sila pinapasok. So, hindi pa siya formal school like mga daycare sa atin sa Pilipinas. So, more on play lang sila doon. Mga outdoor activities yung ginagawa nila sa Päiväkoti. And paano nyo ba i-enroll yung mga anak nyo doon? So, kailangan nyo lang pumunta sa municipality ng tinitirahan nyo. Then, doon, mag-inquire kayo, mag-ask kayo doon. I-guide nila kayo kung paano ba yung gagawin nyo. Next. Si husband po ba nagdala sa inyo dyan, sis? The answer is yes. Siya yung naging sponsor namin. Kami naman is nakuha niya dito through residence permit, through family ties. Okay? Next. Tanong lang po, ma'am, magkano po ang magagastos nyo kung sakali po mag-apply po dyan? Bala ko din po kasi mag-work dyan para sa family. So, if you're asking kung magkano pa yung magagastos, if you are applying for work, so yung sa husband ko po is throughout his application with EDI Staff Builders, wala naman siyang ginastos doon since no placement fee si EDI Staff Builders. So, nag-start siya na magkaroon ng gastusin nung pre-medical na. So, ito is yung na-accept na siya for the work. So, preparing na sila bago pumunta dito sa Finland. So, meron silang pre-medical exam. So, ang ginastos niya noon is, sa pagkakaalala ko, is around 5,000 to 7,000 plus yun, I think. And then, dahil sa sobrang kaba niya, tumataas-taas yung BP niya. So, pinabalik siya for another BP. So, nagbayad ulit siya doon ng like around 2,000 plus ata yun, sa pagkakaalala ko. And then, after the pre-medical, meron din silang post-medical bago pumunta dito, like 3 days before sila mag-arrive dito sa Finland. Post-medical nila is nag-amount lang ng 2,000 plus pesos. And then, din yung nagbayad ng processing fee nila with VFS, which is around 5,000 plus during that time. But yung visa is sagot ni Barona, which is yung agency, naging agency niya dito sa Finland. And then, yung ticket niya is around 80,000 nung
pumunta sila dito last November 2023. Pero hindi naman kami masyadong nabigatan during that time kasi pinayagan sila i-loan yung plane ticket nila with the agency dito sa Finland, and then yun nga, binayaran nila yon within 6 months na binabawas sa sahod. So, labas pa dyan syempre yung other gastos like pagre-renew niya nung passport, pamasahin niya from Cavite to Makati, pagkain, so yun. But mainly, yung mga binanggit ko, yun yung mga magagastos, so roughly around 94,000 to 100,000 yung nagastos niya papunta dito. Next question, this one is from TikTok. Mga magkano po nagastos nung sumunod kayo ni baby para lang po may idea? So, kung sa family ties naman, kung magkano nagastos namin, through family ties, eto medyo madugo to. Dahil nga ako and yung anak ko yung nag-apply for the residence permit through family ties, so talagang medyo madugo yung nilabas naming pera dito para makapag-apply hanggang makarating dito. Pero, yes, sige, papakita ko sa inyo kung magkano nga may nagastos namin nung time na nag-apply kami. So, kami is nag-apply May 2024. So, ang unang gagastusin dyan, of course, is yung PSA, marriage and birth certificate. So, kumuha ako noon online, which is 330 pesos each. And pagpapa-apostille, 100 each since hindi naman kami nagpa-rush. 7 days yung processing ng apostille kung hindi ka magpapa-rush. Pagpapalegalize naman ng mga PSA, so it is 3,700 each per document. So, dalawang document yon. So, yung 3,700 each yung binayaran ko noon plus 300 courier fee. So, taghiwalay din na 300 yung binayaran ko that time since through LBC lang kasi ang legalization. Ipapadala nyo lang siya through LBC, then ipabalik din siya sa inyo ng through LBC. Yun. Next is the residence permit fee. So, that time, yung sa akin is 470 euro, and then during last year, yung conversion nun is around 28,441. Then, yung sa Junakis ko naman is 240 euro, or which is around 14,523 pesos. Yung binayaran ko for the residence permit fee or visa. But, yun nga, hindi siya tinatawag na visa. It's a residence permit. Pagka-appearance sa VFS, may binayaran pa kami itong processing fee na 5,600 plus each, which is ngayon ata is around 1,230 na lang siya. But yeah, during our time, it's 5,600. And then, ang ticket namin, ang pinakamadugo sa lahat ng binayaran. Ang binayaran namin, nag-Turkish Airline kami noon. Ang binayaran ko for the ticket is 131,262 pesos. Yun. So, actually, may mas mura pa naman that time, like around 90,000. Pero, kasi nag-book kasi ako ng ticket, parang 3 days na lang or 4 days, aalis na kami. Ganon. Kasi, nung time na nag-a-apply pa lang kami, sobrang nagmamanifest na ako. Alam niyo, bumibili na ako ng mga gamit namin papunta dito kahit walang kasiguraduhan kung matutuloy ba kami dito. So, ganun ako nag-manifest noon. Kaya naman nung na-approve kami, then dumating na sa akin yung residence permit card. So, nag-book agad kami ng ticket, 3 days, 4 days lang yung pagitan sa pag-alis namin. Kaya medyo mahal yung ticket na nakuha namin. Total na nagastos namin sa pag-apply namin ng aking anak hanggang sa makarating kami dito, around 194,000 or more. Kaya wala na kaming pera. Charot. So, next question. Nag-aral ka din po ba ng language now, ma'am? Kaya naman po ba ang expenses? May natitira pa ba pang padala in case? No comment. So, yung first question na nag-aaral ka din po ba ng language now, ma'am?
So, actually, naka-receive na ako ng email with the TE that I'll be having a training on February. I'm not sure kung start na to ng school, but hopefully, ito na yon. Hopefully, start na yun ng school. And yes, mag-aaral. Mag-aaral pa lang po ng Finnish language. And then, the next question, kaya naman po ba ang expenses? May natitira po ba pang padala in case? Sa kaya naman po ba ang expenses? The answer is yes. For us, yes. Pero sa tanong kung may natitira pa ba pang padala, masasagot ko for now is no. Kasi nga guys, ako nga wala pa akong work dito, so husband ko lang yung nagsushoulder lahat ng expenses namin dito. And if you wanna know how much ba yung cost of living namin dito sa Finland, please do watch our video, this one. Yan, may kita nyo dyan yung magkano ba yung kinagastos namin, and all of those expenses na meron kami dyan is si husband pa lang po yung nagsushoulder. Actually, kapag emergency naman, kinakailangan, nakakapagbigay naman kami, pero hindi pa kami yung totally na monthly nakapag-provide para sa family namin sa Pinas. Kami naman kasi starting pa lang dito guys, so yung husband ko, siya is, yes, naka 1 year na siya, pero ngayon nakasama niya na kami. Kami pa lang dito is 6 months. 6 months pa lang kami nandito. So, talagang we're just starting pa lang a life here. So, yung mga ganung bagay talagang ang priority muna namin for now is yung amin, our own family. So, that's it for this video. I hope yung mga information na nabanggit ko sa inyo would also help with your application, whether as applying ka for work or as a family ties dito sa Finland. And good luck to your application, mga kabayan. Ipang!